So hello, good day. So this is our second video about the Unit 6, which is enzymes. So in this asynchronous lecture, we're going to talk about the two general classes or classification of enzymes based on their compositions. And on the next video naman, pag-uusapan naman natin doon is about sa functions. Pero here, we are going to talk about according to compositions. Okay, so let's begin. So in this y- uh, lesson, we're going to target this objective is this lesson will be able to make you familiarize with the terminology used to classify enzymes based on their composition. Okay, so we all know and nun pa lang introduction to biochemistry, nakita nyo na po yung basic structure ng enzyme na ang enzyme ay nagko-compose ng protein which is also binubuo ang enzyme ng mga polypeptides and ang pagkakaiba nga lang niya with the other protein ng enzyme can catalyze ay biochemical reactions. So there are two classification or classes of enzyme based on composition class. So the first one is the simple enzyme and the second one is conjugated enzyme. So ano po kaya ang pagkakaiba ng simple enzyme and conjugated enzyme? So when you say simple enzyme, ito po yung mga enzyme na ang meron lang sa kanyang component or structure ay proteins. Ibig sabihin, siya po ay aggregates o pinagsama-samang amino acid that fold to a certain 3D, 3-dimensional shape. Siya po ay mga protein lang. Then kapag sinabi namang conjugated enzyme, siya naman po yung mga enzyme na may protein plus a non-protein part. So, ngayon po, para sa mga example ng protein enzyme, ang most common example po natin is yung mga nabanggit ko sa inyo dati dun sa ating topic na protein na mga digestive enzyme. Katulad po ng pepsin, trypsin, at chymotrypsin. And ito pong amylase, later pa natin to mapapag-usapan dun sa carbohydrates digestion naman to. And ito namang urease, ito naman ay isang enzyme na may kinalaman sa urea metabolism para ma-hydrolyze yung urea into ammonia. Ang tawag dun ay urease. So they are example guys ng ng simple enzyme para pag it comes up to your major exam, makakategorize nyo na ang tinatanong sa inyo ay isang simple enzyme. So tandaan nyo lang po itong mga example dito sa screen. Then the next one is conjugated enzyme. Ang nalagay ko lang po ditong example is yung pyruvate dehydrogenase. Ang pyruvate dehydrogenase ay isang important enzyme na naglilink sa glycolysis, doon sa glycolysis na metabolic pathway. Yun yung guys yun yung pagbasag ng asukal ng katawan nyo para makuha yung energy. So, naglilink po itong enzyme na to sa glycolysis at saka sa citric acid cycle in which this is the two most important biochemical reaction in order for your body to produce energy. Kasi after po, yung mga intermediates ng bawat process nito ay gagamitin para mag-produce pa ng mas madaming ATP yung katawan natin. So, para magpatuloy ang proseso from glycolysis papunta sa citric acid cycle, ito po yung enzyme na nagko-convert sa pyruvate para maging acetyl-CoA. Kasi ang acetyl-CoA is an important precursor para gumana yung citric acid cycle. Okay? So, bakit nga ba siya tinawag na isang conjugated enzyme? Kasi po, ang pyruvate dehydrogenase ay hindi siya gumagana hangga't hindi nakadikit sa kanya yung kanyang non-protein ah, component, which is an example po dito is yung thiamine pyrophosphate or also known as the vitamin B1. Okay? So that's why you need the vitamins or the B vitamins in your diet kasi nga po
you are deficient with those vitamins, those enzymes na nangangailangan ng mga vitamins na yun para gumana, ay hindi sila makakapag-function well. Kaya kapag kulang ka sa vitamins, minsan nakakaapekto yan sa iyong metabolism. And in this ano po, ay ang pag-uusapan natin ay yung conjugated enzyme. Kasi po, siya po yung medyo mas complicated yung structure kumpara kay simple enzyme. Si conjugated enzyme po ay merong mga parte na dapat nating mapamiliarize. Ang una po is yung protein part niya. Yung protein part niya, ito po, yan. Kung kay simple enzyme, ito lang po yung meron si simple enzyme. So, bale po, ang tawag po diyan sa protein part ng conjugated enzyme is called the apoenzyme. Ano, yung apoenzyme po guys sa pagka-protein part. Then, ang tawag naman po dun sa non-protein part niya is called the cofactor. Cofactor po yung tawag. At may dalawang klase tayo ng cofactor guys. Usual na dalawang klase. Actually, sa ibang reference, tatlo pa. Meron pang prosthetic group. Pero in this ano po, sa aking reference, sa book na gamit natin, dito sa Biochem, meron po tayong dalawa na type ng cofactor, the metal ions at coenzyme. So what's the difference between these two cofactor? So sa metal ions po, ito po yung mga usual na minerals na kailangan nyong makuha sa inyong diet. Usually po yung zinc, yung magnesium, iron, and copper. Yan po yung mga example ng mga metal ions na cofactor, which is kung ika-categorize natin, they are inorganic. Pag sinabing inorganic class, wala po siyang carbon and hydrogen doon sa kanyang structure. Ibig sabihin, mga inorganic po talaga to. And you usually get this from your dietary intake. So that's why nire-recommend na yung mga required o daily allowance ng mga minerals ay kailangang ma-meet ng katawan natin in order for the biochemical process to occur normally. Para yung mga enzyme natin na ganito, mga conjugated enzyme sa katawan ay gumana ng maayos. Kasi hindi po kasi sila gumagana kapag wala yung kanilang mga cofactor. So for example po, sa inyong digestion, ito pong zinc na ito is very important po para i-help para gumana si carboxypeptidase. Si carboxypeptidase ay na-discuss ko sa inyo on our previous topic on the protein digestion. Siya po yung apat na pancreatic enzyme. Ano? So, isa sa apat. We have the trypsin, chymotrypsin, carboxy, elastase and carboxy peptidase. Isa po siya dun sa apat na pancreatic enzyme, also known as the protease po siya. Then, gagana lang po siya if merong available na zinc sa diet natin. Guys, ibig sabihin, magkakos ng problema sa digestive system mo kapag nag-deficient ka sa zinc. Another is magnesium. Ang magnesium naman po is very important sa isang enzyme sa sugar metabolism. Sa sugar metabolism guys, dun sa glycolysis, may isang enzyme dun also known as hexokinase na in between the biochemical pattern or reactions is nangangailangan siya ng cofactor na magnesium. So that's why magnesium is also an essential minerals that you're going to ano po get from your diet in order for you to to maximize your sugar metabolism. Kasi pag nag-deficient din tayo po sa magnesium, makakaapekto rin naman po yun sa pag-produce natin ng energy from the sugar that we eat. Kaya kailangan nating makuha ng maayos itong mga minerals na to from our diet because nagsiserve sila as cofactor dito sa ating tinatawag na conjugated enzyme. Nabanggit ko na po yung example sa magnesium po, hexokinase na nasa carbohydrates metabolism. And ang zinc naman po para sa protein digestion dun sa specific na enzyme dun, yung carboxypeptidase. So nag-help po siya sa kay carboxypeptidase para gumana at mag-digest ng protein. And then the next po is yung atin namang tinatawag na organic, small organic molecules na attached dun sa ating conjugated enzyme. Ang tawag po sa kanya ay coenzyme. Ang example po
ng coenzymes na usually na ma-e-encounter nyo dito sa biochem ay mostly sila po yung mga B vitamins, guys. Sa mga metabolic pathways, nakikita nyo yung mga pangalan ng mga enzyme na FAD. Ang FAD po is meron po siyang component na riboflavin, which is also known as vitamin B2, guys. So ibig sabihin napaka-importante pala ng mga B vitamins kasi siya pala yung nakakapagpaayos o nakakapagpabilis ng ating metabolismo, no? Then the second example po ng coenzyme na makikita natin sa mga metabolic pathways ay NAD+. Ano, yung NAD+ po, siya naman po may component siya na niacin. Yung niacin po is also known as the vitamin B3. Siguro familiar kayo doon sa ano, nun sa topic natin sa mga amino acids, yung about sa tryptophan na nagpo-produce ng niacin. Then yung niacin po kapag nagkulang sa katawan niyo, 'di ba nagko-cause siya ng ano, ng sakit na pellagra. So ibig sabihin, if ever nawawalan ka ng niacin o magkulang ka sa niacin, this vitamin B3, is affected din yung mga enzyme na nagkakatalyze ng biochemical reactions para maging normal yung iyong mga bodily functions. So that's why it is important to take that in ano enough dapat yung B vitamins natin sa katawan para po mag-function ng maayos yung ating mga enzymes. Specifically, majority po ng mga enzymes natin sa katawan ay conjugated enzymes, specifically yung mga nasa loob ng cells. They are termed as conjugated enzyme kasi usually yung mga enzyme natin nangangailangan ng cofactor, metal ions or a coenzyme in order to function. And ang tawag naman po kapag active po yung enzyme, activated na po, nakadikit na po yung cofactor and coenzyme sa apoenzyme, ang tawag po doon ay holoenzyme, guys. Ang holoenzyme po ay term sa mga enzyme, activated enzyme with a non-protein, nakabind na yung non-protein part niya dun sa protein part which is the apoenzyme. So holoenzyme is technically termed as cofactor plus apoenzyme pag pinagsama po. Then tandaan niyo lang po guys, may mga ano rin po pala, may mga tinatawag din po pala tayong permanently binded na cofactor. Ang tawag po sa kanila is prosthetic group. Example po nun is yung mga ah, tawag dito, itong NAD+. Ano, yung NAD+ po o yung vitamin B3 na may component vitamin B3. So this is usually permanently binded to the enzyme. Ito po, itong coenzyme na NAD+. Unlike sa FAD, temporary lang po siyang nagbabind. Then, kapag hindi siya kailangan, pwedeng wala muna siya. Then, hindi din nagkakatalyze ng reaction yung enzyme. No? Unlike the NAD+. Okay? So, I hope po ngayon is okay na po. Naintindihan na po natin yung dalawang general class ng enzyme based from the classification, the simple enzyme and the conjugated enzyme. Okay? So, now after this video, could you able to explain na po the two major classes of enzyme based on their composition? If na-explain mo na po yan sa sarili mo, sa pagsusulat mo dyan sa papel sa bahay mo, pag sa pag-review mo, is goods ka na po. Prepare ka na po para sa ating Q&A sa face-to-face classes. So, that's all for this video and ano na lang po, abang na lang po ng sunod pang lesson na tungkol dito sa enzyme. God bless po sa inyong lahat.